Narinig nyo na ba ang pinaka-latest update sa kaso na isinampa ng mga civic group laban po kay Vice President Sara Duterte? Tatlo po ang kanilang i-file dito po sa Office of Ombudsman. Ito po ay yung plunder, graft and corruption at malversation. Ito pong tatlong kaso na ito ay sinampa ng ating mga Catholic priest. Isa na dyan si Father Reyes, at kasali din po ang dating USEC ng Finance na si Shelo Magno. Ito po ay sinampa patungkol po sa mga confidential funds ng ating Office of the Vice President at noong siya po ay naging Secretary ng Education. Tatlong bagay ang kanilang isinampa. Ang plunder, which is isa sa pinaka-difficult at pinaka-technical pagdating po ng pagsampa ng kaso dahil napakarami nga daw pong elements to meet para po ang isang tao ay maging liable to be a plunderer. Pangalawa, yung graft and corruption. Kapag may undue damage na nagawa ang isang politiko sa gobyerno. At ang pangatlo ay yung malversation, na kung saan ito yung hindi sang-ayon o tamang paggamit ng isang budget at o pondo ng gobyerno. Kung malalaman po natin the process of ombudsman, it will take some time because of the investigation process. So after nitong proseso ng pagpa-file, magkakaroon ng initial assessment ang ombudsman. Then kung makita nila yung paraan para ito iakyat, gagawa sila ng preliminary investigation. They will make sure that this would be enough for them to send it to Sandigan Bayan as to this issue, and then after nun, they will ask for the Office of the Vice President to give a counter affidavit. Sa counter affidavit, dito naman po maririnig natin ang sagot ng pangalawang Pangulo at kung makita ng Ombudsman na ito ay may karampatang ebidensya at sufisyenteng rason para ito'y ibigay sa Sandigan Bayan on this issue, they will proceed to a resolution at decision and it will be sent to Sandigan Bayan. Guys, anong tingin ninyo? Nararapat na ba ulit buhayin ang complaint, kaso or impeachment against the second President or the Vice President of the Philippines? Comment down below.